Mga awit, ika-106 na kabanata. Awit tungkol sa pagsisisi ng Israel. Purihin si Yahweh at magpasalamat sa Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay nananatili. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? At dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan, nagawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba. Upang makita ko ang pag-unlad nila na iyong hinirang. Kasama ng iyong bansang nagagalak, ako'y magdiriwang. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginawa'y tunay na ditumpak, pawang kasamaan. Ang magulang namin nang nasa Ehipto hindi alumana, ang kahangahangang mga ginawa mong kanilang nakita. Ni hindi pinansin yaong pag-ibig mo na walang kapara, pagkos ang ginawa sa dagat ng tamboy kinalaban ka pa. Sa kabila nito, gaya ng pangako, sila'y iniligtas, upang ipadama na ang Panginooy dakila't malakas. Nang siya'y magutos, ang dagat ng tambo ay natuyong bigla. Sila'y itinawid na ang dinaanan ay tuyo ng lupa. Sila'y iniligtas sa pagpapahirap ng mga kaaway. Iniligtas sila sa kapangyarihat lakas ng kalaban. Yaong nagsihabol pawang nangalunod sa gitna ng dagat. Lahat sa kanila'y nilulon ng tubig, walang nakaligtas. Nang ito'y nakita niyong mga lingkod mo na bayang hinirang, sila'y naniwala sa iyong pangako at nagpuring tunay. Parang ningas kugon, ang lahat ng ito'y kanilang nilimot. Sariling balangkas ang sinunod nila, hindi ang sa Diyos. Habang nasa ilang, ang sariling hilig ang siyang sinunod. Sa ilang na iyo'y kinalaban nila't sinubok ang Diyos. Ang hiniling nila'y hindi itinanggi, kanilang nakamit. Ngunit pagkatapos sila'y dinapuan ng malubhang sakit. Sila ay nainggit dito kay Moises habang nasa ilang, pati kay Aaron ang banal na lingkod na kanyang hinirang. Sa ginawang ito, nagalit ang Diyos, bumuka ang lupa. Si Datat Abiram, 10 sambahayay, natabo ng kusa. Sa kalagitnaan nila'y itong Diyos lumikha ng sunog, at ang masasamang kasamahan nila ay kanyang tinupok. Sa may bundok Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka, matapos mahugis ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Kanilang nilimot ang Diyos na si Yahweh, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagila-gilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya ay tunay na himala. Sa dagat ng tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila ay lipulin pagdaka. Agad na dumulog kay Yahweh si Moises na magitan siya, at hindi natuloy yaong kapasyahan na lipulin sila. Ang lupang pangarap na ipinangako'y kusang tinanggihan, dahilan sa sila'y hindi naniwala sa pangakong tipan. Sa kanilang tolda ay nagrereklamo at nagbububulong. Ayaw nilang dinggin ang banal na tinig nitong Panginoon. Sa ginawang yaon, nagalit ang Diyos. Siya ay sumumpang sila'y lilipulin, mamamatay sila sa gitna ng ilang. Sila'y ikakalat, dadalhin sa bansa niyong mga hintil. Sa lugar na iyon, mamamatay sila sa pagkaalipin. Sila'y nakiisang sa Baal ng Beor ay doon sumamba. Ang mga pagkain na handog sa patay ang pagkain nila. Sa inasal nila'y nagalit ang Diyos, naging pasyay ito. Dinalhan ng peste, pawang nagkamatay ang maraming tao. Sa galit ni Phineas, taong nagkasala ay kaniyang pinatay. Kung kaya nahinto ang salot na yaon na nananalakay.
Magmula na noon sa kanyang ginawa siya'y napamahal. Ang ginawang ito'y di na malilimot ng mga nilalang. Sa bukal Meriba itong Panginooy kanilang ginalit. Dahil sa Israel, nalagay sa gipit itong si Moises. Sa ginawa nila ay lubhang nasaktan ang kanyang damdamin. Dahas ng salitang namula sa bibig ay hindi mapigil. Di nila nilipol yaong mga taong naroon sa Kanaan, bagaman at ito'y iniutos ng Diyos na dapat gampanan. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkus nakisama, at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Ang Diyos-Diyusan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Pati anak nilang babae't lalaki inihaing lubos. Sa Diyos-Diyusan, mga batang ito ay dinalang handog. Ang pinatay nila ay mga batang musmos, batang walang malay, para ipanghandog sa Diyos-Diyusan ng lupang Kanaan. Kaya't ang lupain sa ginawa nila ay pawang nadungisan. Ang sarili nila yaong nadungisan sa gayong ginawa. Sa Diyos na si Yahweh sila ay nagtaksil at pawang sumama. Itong Panginooy nagpuyos ang galit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Sa bansang kaaway yaong bayan niya ay ipinaubaya. Sila ay nasakop at ang mga hintil ay siyang namahala. Inalipin sila at pinahirapan ng mga kaaway. Pinasuko sila at pinailalim sa kapangyarihan. Hindi na minsan, marami ng beses iniligtas sila. Naghimagsik pa rin, kaya naman sila ay lalong nagkasala. Gayunman, hindi rin niya tinitiis pag nananambitan. Dinirinig niya sa taglay na hirap kinahahabagan. Dinirinig sila at inaalala dahilan sa tipan. Nahahabag siya dahilan sa wagas niyang pagmamahal. Maging ang sumakop sa mga hinirang ay nangahabag din, sapagkat si Yahweh ang siyang nag-utos na iyon ang gawin. Iligtas mo kami, O Yahweh, aming Diyos. Panginoon namin, saan man naroon ang mga anak mo ay muling tipunin, upang ang ngalan mo ay pasalamat at aming dakilain. Ating pupurihin itong Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sa mula't mula pa at magpakailanmay ating pupurihin. Purihin natin siya't bayaang ang lahat sumagot ng amin. Purihin si Yahweh,